For today's video mga ka-DIY ay gagawa ulit tayo ng flower backdrop with simple design. So dito sa wall tayo gumawa ng ating pagsasabitan ng ating mga tablecloth. Ayan, nagbutas ako dyan. Ayan, so nilagyan ko ng alambre. So kung ganito yung pader or wall ay may mga crack-crack, so pwede natin siya lagyan ng tela. Ayan, so para sa ating base, lalagyan natin ng tablecloth para sa ating base para matakpan natin yung mga madumi nating wall or yung may mga sticker sa wall or yung may mga crack sa wall. Kung sa bintana naman ay matatakpan natin yung ating bintana. So dito naman sa ating tablecloth mga ka-DIY, so tinahi ko lang siya, kinamay ko lang siya pagtahi. Ayan, para sa ating base, para madali natin siyang isiksik sa ating wire or alambre na nilagay. Kung meron naman kayong makinang pangtahi, so mas maganda yon. So ito, kinamay ko lang dahil yung makina ko ay pinadala ko na sa aking mama sa probinsya. So ayan, kamay-kamay lang tayo. So napakadali lang naman yan kamayin dahil malalaking tahi lang naman yan. So pagkatapos kong matahi, nilagay na natin siya, siniksik na natin sa alambre at sinabit na. Mas maganda kasi nakatahi kasi meron siyang mga plitses ng konti. So yung haba ng ating tablecloth dyan ay 8 yards. So hinati natin yung 8 yards, 60 width siya, 8 yards din. Hinati natin, meron siyang left to right ay tig 4 yards. Sa left, meron 4 yards. Sa right, meron 4 yards. Ganun din dito sa ating pang-layer na tablecloth. So dito sa ating pang-layer na tablecloth, dahil hindi ko siya tinahi, kung tamad na kayong magtahi or walang time, so pwede nyo gamitin yung pins. Ayan, ayan, ipipin nyo lang yung sa likod. Then, pwede rin yung perdible. Ayan, pwede nyo gamitin yan. So, ayan, dalawa yung alambre natin. So, yung isa sa base, yung isa naman ay pang-layer. So, kung yung tela nyo naman ay sobrang haba, so doon nyo siya ikabit sa base mismo para yung sobrang tela na nasa likod ay matatakpan ng ating tablecloth na base. Ito naman ay meron tayong center para may pagsasabitan tayo para hindi lumaylay yung ating alambre kapag sinabitan ng tablecloth. So dito naman nag-change ako ng color kasi yung sky blue natin ay medyo maiksi siya. So ayan, pinalitan natin ng kulay. So dito na mag-uumpisa na tayo. Gagawa tayo dito ng single fold para sa ating flower backdrop. So single folds lang yung gagawin natin dito. So tatalian natin, yung gamit kong tali ay panali sa buhok, yung garterize. Pagkatapos natin maitali, ibubuka na natin. Ayan. Sa paggawa ng flower, pwede sa taas, isiksik yung dulo. Pwede din dito sa baba. Depende sa inyo. So, dito, sa baba tayo magsiksik. Ayan. So, yung dulo natin, isiksik natin dito sa kabilang dulo. Ayan. Para mabuo yung ating flower. So, aayusin mo na lang yung flower mo na pagbuka para buhay na buhay yung flower fold design. So, ayan na. Nakagawa na tayo ng flower fold design. So, dito naman tayo sa right side. So, ito na, buo na yung ating flower backdrop. So, pwede mo itong gawin sa bintana, yung cortina sa bintana nyo, sa gagawin yung pang-decoration sa stage nyo. Ayan. At syempre, pwede din dito sa ating pader or wall. Maghanap lang kayo ng matatalian ng ating alambre or wire. Ayan. Para maikabit natin yung ating tablecloth. So, dito naman, ang next natin gagawin ay side to side scallop. Ayan. Pa side to side tayo. Yung parang nakabuka siya sa gitna. So, hilain mo lang yun dito para lumaylay yung tablecloth natin. Ayan. Para magkaroon siya ng pleats ng konti. At bago tayo gagawa ng single folds at tatalian natin. Ayan. So, talian na natin siya. At ibuka. So, gagawa na tayo dito ng flower design sa ating tablecloth. So, yung design na to ay yung sa kadalasan natin sa cortina, yung tinatalian natin sa gilid. Ayan. So, dito naman guys, dahil sa wall tayo naggawa ng backdrop natin, so, pwede kayong mag-DIY ng alambre or bibili kayo ng yung hook. Ayan, ito. Yan, pwede kayong mag-DIY ng hook
gamit ang alambre or pwede kayong bumili ng ganyan. So, tanggalin mo lang yung stickers niya na pangdikit, lalagyan mo siya ng glue para idikit nyo doon sa pader or wall nyo, ayan, at lagyan nyo ng paikot na glue para mas matibay siya. So, ayan, para maisabit mo yung sided flower nyo. So, ayan, yung garter natin, isasabit natin dun sa hook natin, ayan. So, secure na yung ating flower backdrop. So, sa bintana, mas madali siyang malagyan dahil may pagsasabitan tayo. Dito sa wall natin or pader ay wala tayong pagsabitan. So, maglalagay lang kayo ng hook. Kung sa backdrop stand naman, so pwede mo lang naman pakuan ang sa likod para maitali mo yung side ng ating flower. Ayan. So, ganito yung tips para sa kung gagawa kayo ng decoration sa inyong pader or wall. Or sa stage. Ganito din yung pwede nyong gawin. So, ito na yung ating final look. So, pwede natin lagyan ng, kung may occasion naman kayo, occasion sa bahay, ayan. So, pwede nyo lagyan ng mga lettering, happy birthday, Thanksgiving, or yung christening, ayan, depende sa inyo. The best ito na DIY decoration guys sa inyong mga okasyon sa bahay. So, para kayo na lang ang gagawa. Kung merong mga okasyon sa bahay, kayo na lang gumawa ng decoration. So, napakagandang tips ito para sa inyo. So, ayan, naglagay tayo ng lettering na happy birthday. Sample lang natin ito. Ayan. So, pwede mo na siyang lagyan ng balloons sa taas. Ayan, kung meron kayong mga balloons na ready, so ilalagay niyo na lang siya sa taas. So, kung wala naman kayong balloons, kung meron naman kayong mga artificial flowers, ayan. So, pwede niyo siyang lagyan, isasabit niyo lang. Tupiin mo lang yung stem ng ating artificial leaves, ayan. Pwede rin artificial flower or yung mga orchid string, pwede niyo yung ilagay. So, ayan, isasabit mo lang siya dahil wire naman yung ano natin. So, pwede mo siyang masabitan ng kahit ano. So, ayan. Sasabit lang natin siya ng paganyan. So, hawiin lang natin ng konti para makita yung lettering natin sa gitna. Para hindi matabunan ng mga dahon. So, ito na siya. Meron na tayong artificial sa taas. Kung wala kayong artificial, pwede yung mga balloons. Napakaganda to sa may mga birthday, binyag, ayan. Simpleng-simpleng design lang mga ka-DIY. Mabilis nyo lang gawin. Sa mga bago pa lang dito sa ating video tutorial, you can visit my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel at marami din kayong mapagpipili ang mga table skirting tutorials, backdrop tutorials, napkin folding tutorials at iba pa. Para naman dito sa ating flower fold, pwede mo siyang siksikan ng single flower. Yung mga artificial flower, pwede rin 3. Ayan, depende sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng decoration yung ginawa nating flower backdrop design. Please don't forget to subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated at paki-follow na rin ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng ideas. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone!